process sa commission. Hanggang hindi po na-resolve ng commission proper yan, doon po masasabi talaga na yung ground ng notice of disallowance ay tama. Ang final determination po doon sa notice of disallowance ng Supreme Court. Naninindigan si VP Duterte na nanatili ang impeachment efforts laban sa kanya sa Kamara, bagay na paulit-ulit namang itinatanggi ng liderato ng House of Representatives. Bilang isang kaibigan, I will not violate the confidence of a few members of the House of Representatives who have either recorded conversations or participated in shared conversations regarding each impeachment proceedings against me. Nonetheless, this is nothing new. Talks of impeachment have been ongoing for several months now. Rosa Licos, UNTV. Eto ang pangit lang dito kay Sara, ang pangit lang talaga dito. Nagpakita siya ng hindi magandang ugali diyan sa Congress. No, bida-bida siya diyan. Oo, kung mapapansin niyo, parang nangiinsulto siya ba, 'di ba? Oo, tatanungin siya ng maayos, tinatanong si Sara, hindi siya hindi siya nagda-direct dun sa tanong. Umiiwas siya. 'Di ba? Actually, viral kasi yung yung confidential funds na biglang nawala sa loob lang ng 11 days, yung 125 million. So, ang mga tinatanong po ng Pilipino, saan napunta yung 125 million? Eh ngayon, kapag tinatanong po si Sara diyan, hindi po nagda-direct to the point. Pinapaikot-ikot niya pa, tapos magtuturo pa. Ituturo pa yung kasalanan ng iba. Hindi naman yun yung topic diyan. Hindi naman yun yung dapat pag-usapan diyan. Okay? Hindi naman yun eh. 'Di ba? Tinanong ka, Sara. Simple lang naman yan. Kung talagang wala kang ginawa, sagutin mo lang ng maayos para maliwanag sa mga Pilipino. Kasi ang mga nanonood sa akin ngayon, taxpayer yung mga yan. Ganon din ako. At sigurado ako na karamihan sa tax na binabayad ko ay napunta doon sa 125 million. So, deserve namin yung sagot. Deserve naming malaman kung saan nga ba napunta yung 125 million na yan. Kasi viral yan ngayon. Hindi mo pa nasasagot yan, Sara Duterte. Yung mga, ito yung mga nanonood sa atin ngayon. Taxpayer yan. 'Di ba? Na-CS po yung anak mo. Sige, ingat po kayo ha. At PM na lang po. May contact ba tayo sa sa Facebook? Si Ma'am P. Azania? Oo. So, ingat po kayo dyan ha. So, yun po yun. 'Di ba? So, sayang pala itong binabayad natin tax. Di natin malalaman. Walang sagot. Kaya ito, impeachable po ito. 'Di ba? Impeachable itong ginagawa ni Sara ngayon. And I'm sure, tinatrabaho na ito. 'Di ba? Tinatrabaho na po ito ngayon. Hindi ka naman pwede magpa-impeach kung wala siyang kung walang dahilan 'di ba? Oh, eto. Assistant Commissioner Alexander Juliano na present sa budget deliberations ng House Appropriations Panel, tumutukoy ang notice of disallowance sa paggastos ng may irregularidad, hindi kailangan o maluho. Subalit hindi pa naman ito pinal at maaari pa anyang iapela. Pero hindi po nangangahulugan na pagka may notice of disallowance ay yun na yung final kasi meron po. Naintindihan ko malapit na kasi yung eleksyon. Alam ko karamihan ng mga tatakbo sa 2025 or 2028 naglilikom na ngayon. Kaya eto wag po kayong maniniwala na karamihan diyan nanghihingi ng budget para kuno sa bansa. Marami diyan nanghihingi ng budget para kuno sa bansa. Dahil mahal niya yung mga kabataan, mahal niya yung buong bansa. Pero wag kayo. Takot lang po silang mawala ng project. Kasi yung project po na yan, gagamitin nila yan. Kumbaga, may project ka ngayon, halimbawa, 100 million. Ang mabubuo mo lang sa project na yan,
ang may apply mo lang na pera dyan, kalahati lang, 50 million. Buti nga sana kung kalahati. Tapos yung kalahati, nabulsa na. Oh. Tapos duduktorin na lang yan, di ba? Duduktorin na lang yan. Ako po. Oo. Kaya yung mga yan, marami ngayon, hingi ng budget kasi malapit na kasi yung eleksyon. At yung iba dyan, ayaw mawala ng project kasi natatakot. Pag wala nga naman project, walang pondo. Walang budget. Diba? So, kaya ako, ito na lang masasabi ko. Maraming politiko dyan pagdating ng eleksyon. Bibigyan kayo ng pera. Tanggapin nyo po. Tanggapin nyo pero huwag nyong iboboto. Yun yung advice ko. Kasi pera nyo na naman. Pera nyo din yan eh. Bibigyan ka ni Juan ng pera. Oh, iboto mo ako ha. Oh, sige po, iboboto kita. Huwag ka mag-alala. Pero ang gagawin ko, kabaliktaran. Di kita iboboto. Kasi ikaw yung magiging salot ng bansa eh. Binili mo yung mga tao. Diba? Magiging salot ka. Nang babayad ka eh. Tatanggapin ko naman yung bayad mo. Tatanggapin ko pagdating ng eleksyon kasi magbabahay-bahay po yung mga yan. Tanggapin nyo po. Pero wag niyong iboboto. Ang iboto nyo, yung hindi nagbabayad. Halimbawa, etong tao na to, binayaran ka, wag niyong iboto yan. Pero yung tao na yon na talagang tumakbo lang ng normal, o yun po yung iboto nyo. Kasi yun yung matino. Diba? Kung meron pa pong appeal Ay, process salamat po sa 589 thumbs up natin dyan sa commission, hanggang hindi po na-resolve ng commission Kasi proper tingnan nyo, yung mga Pilipino dyan sa Bamban, napuno ng utang na loob. Yung iba, tinulungan ko no, mabigyan ng gamot ni Alice Guo. Di tuwan-tuwa ko na sila, yes, napagamot na yung anak ko. Pero hindi nila alam, pera din ng taong bayan yan. Inapuno sila ngayon ng utang na loob. Pwede binuto nila ngayon. Kasi mabait daw eh. Nung binuto nila, kasi binibigyan nga po sila. Nung binuto nila, nagkalit-silitsi ngayon yung Bamban. May mga underground palang mga illegal na ginagawa dyan. Dahil lang dyan sa pampagamot, binuto nyo na. Tumakbo ngayon si Alice Guo. Namigay ngayon ng tulong ko. No, tulong ko po yan sa inyo. 10,000 pampagamot. 5,000 pampagamot sa anak mo. Pambigas ninyo yan. Hindi, sa inyo na yan. Sa inyo na yan, ha? E di, pasalamat yung mga matatandang tangay. Salamat, ang bait-bait ni Alice Guo. Talaga, idol na kita. Ang ganda-ganda mo pa naman. Eh, ganun yung mga nasa utak ng ang ganda-ganda nito. Ang ganda ng mayor natin. Pero, ang pangit pala ng, yung underground na ginagawa niyan. Yan, mabaon kayo sa utang na loob. Binigyan kayo, binuto nyo pa. O yun yung sinasabi ko sa inyo. Pag binigyan kayo, huwag nyong iboboto. Pero tanggapin nyo. Diba? Tanggapin nyo yung ibibigay sa inyo. Yan, binuto nyo. Nagkalit-silitsi kayo dyan sa Bamban. yan, doon po masasabi talaga na yung ground ng notice of disallowance ay tama. Ang final determination po doon sa notice of disallowance sa Supreme Court. Naninindigan si VP Duterte na nanatili Yan, ang isa pa. Pag magbigay-bigay kayo ng budget, tama naman si Sir Batos Bulyena. Eh baka gamitin lang yan sa pang-rally nila. Yung budget na ibibigay nyo, baka gamitin lang sa paninira sa gobyerno. Diba? Yun yung magiging problema dyan. Anyway, proceed tayo dito sa next topic natin. Eto naman, bigyan po natin ito ng reaksyon. Lantarang itinuro ni Senador Ronald Bato de la Rosa si House Speaker Martin Romualdez na utak umano ng demolition job laban sa kanya. Binigyan din pa ng mambabatas na si House Speaker ang nag-utos kay dating Police Colonel Jovias Pinido na idiin siya sa mga kaso ng war on drugs. Patay ka dito, Bato. Kasi kung hindi mo mapatunayan yan, lalo kang malulubog sa kumunoy. Oo. Nagbigay ka ng nagbigay ka ng pangalan, ha? Imbis na nandyan lang yung problema mo,
nandito ka lang, lalo kang babaon. Diba? Mama Mita, Star Talk, shoutout po Extrajudicial killings para madiin siya sa International Criminal Court o ICC. Mean Corvera sa balita. Direktang itinuro ni Senator Ronald Bato de la Rosa si House Speaker Martin Romualdez na nasa likod umano ng demolition job laban sa kanya. Ayon kay de la Rosa, nirecruit umano ni Romualdez si dating Police Colonel Jovi Espinido para idiin siya sa war on drugs at Teka lang. Kung, kung si House Speaker man, halimbawa kung totoo man yung sinasabi ni De La Rosa, na idiin si De La Rosa, okay? Well, hindi naman siguro sila gumagawa ng kwento, De La Rosa. Kasi ranas yan ng mga Pilipino, naranasan yung war on drugs nyo. Na-experience yan ng mga Pilipino yung war on drugs nyo. Totoo naman talagang may patayan. Ang pangit kasi dito, kung halimbawa gagamitin ni Romualdez ito, okay? Na idiin mo si De La Rosa tapos wala namang war on drugs, mapayapa naman yung war on drugs, fake news yun. Kaya nga lang, ang war on drugs, hindi po mapayapa. Maraming namamatay, maraming inosenteng namamatay. Well, kung si House Speaker man, Romualdez, yung nag-utos, sabi mo nga, dun pa rin kami kakampi. Kay Romualdez, para lalong magkaroon ng hustisya. Kasi maraming namatay sa panahon ninyo. Tama? Hindi naman fake news yun. Kung itinuro ka, inutusan siya, edi go. Wala namang problema sa amin. Totoo naman yung war on drugs, talagang daming namatay. Diba? Jan Papilera, shoutout. Ay, salamat po sa 631 thumbs up natin at Q1, shoutout kay Mad Guy, mega love shoutout. Pero ito ngayon, patunayan mo, De La Rosa, kasi nag-drop name ka eh. Lalo kang lulubog ngayon yan. Lalo kang kakamot sa buhok mo. Ay, may buhok ba? Wala. Sa ilalim na lang siguro. Prishan Pineda Vlog, shoutout. extrajudicial killings para madiin sa International Criminal Court. Si Espinido kasi ang isa sa mga pinagkatiwalaan niya noon para walisin ang mga drug lords. Sino ngayon ang nag-recruit ng mga pulis na babalik? Relax ka lang, huwag mong idadaan sa pataas-taas ng busis. Nervyos lang yan, Bato. Mag-inom ka ng gatas kasi pampalakas yan, Bato. Sabayan mo ng kape kasi pampanervyos yan. Pagsamahin mo para pampalakas ng nervyos. Kasi masyado ka ng agresibo, hindi na mapakali ang bato ninyo eh. Palakasin mo lalo yung nervyos mo. Pagkape ka na may halong gatas. Laban sa amin ni Pangulong Duterte para gamitin yung apidapit na sa ICC. Si Speaker Romualdez din, kasama yung House Appropriations Committee na si Saldico, si Trillanes, kasama nila, at saka si General Nika Director General De Leon. Katunayan, isaan niya sa mga tinangkang i-recruit ay si Major General Romeo Caramat Jr. ng PNP Northern Luzon Command. Pero nagbibintang madali lang naman magsalita. Sigurado pag I'm sure ito para sa akin lang dahil nag-drop name si Bato nito, baka magkaroon na naman to ng hearing. Pag pinatawag ka Bato, dapat pumunta ka, doon mo patunayan yan. Oo. Dapat, di ba? Tumanggi itong bumaligtad. Sabi ni De La Rosa, orchestrated ang mga pahayag ni Espinido na inutusan niya ang mga pulis na patayin ang mga dawit sa droga kapalit na umani reward mula sa Pogo, Weteng at iba pang may nagtanong dito, sabi, may comment pala, Idol, isa lang ang paraan para mahanap ang tunnel dyan. Hanapin kung sino ang gumawa ng building nila. Actually, ito na nga yung tunnel. Papakita ko po ulit sa inyo Post muna natin to Papakita ko ulit sa inyo yung tunnel. Okay? Ito yun. Ito yung tunnel na yun. At may entrance. Naniniwala ako na ito yung entrance ito, may mga bagong pasok kasi. May mga bagong pasok. So, pakita muna natin to sa kanila. All right. Just a concerned citizen here. So all Ito yung lumang mapa.
Tingnan nyo, may mga butas-butas pa yan, ha? Okay? May mga butas-butas pa yan. So, possible na mas nalaliman pa ito kasi ginagawa pa lang to eh. Diba? News about Kiboloy and the PNP searching for him. It got me interested, so I decided to check out the KOJC compound on Google Maps. And I noticed something peculiar. So look at this. What does this area look like to you? This one. Doesn't that look like an underground tunnel entrance? Oo. Look at that. Ano yan? It's definitely underground. Ah. It's a huge Oh, ano yan? Underground yan, di ba? Kumbaga yun yung entrance. Oh, ito po ha, inuulit ko lang po ito kasi may mga bagong pasok sa ating live ngayon. Oh, yan. Yan yung entrance. Okay? Sana po, ano yan ha, makita yan ng ating mga kapulisan dyan. huge entrance. And if we zoom out, it's a straight path from there going all the way to the airport hangar. Oh, So I don't know. I hope the PNP were able to check this area out, and if not, I hope it helps them figure something out. yun. Ito yung ano, ito yung mapa talaga niyan. Yan. O, diba? Ang lawak. Kumaga, yan pa yung sa panahon na ginagawa pa lang yung kingdom nila. Diba? Si Satanas pala talaga, magaling din gumawa ng Peking Kingdom eh. No? Yun. So, nakita nyo na yung entrance. Naniniwala ko na yun yung main entrance. Papuntang ilalim ng lupa. Continue na tayo dito sa sa reaction natin, no, patungkol dito sa kay De La Rosa. De La Rosa na tayo. Yan. Ground economy. Paglilinaw naman ng senador noong hepe pa siya ng PNP, si Espinido ang inilagay niya sa Albuera sa Leyte para linisin ang illegal drugs dahil ito ang inirekomenda noon ng nakaupong alkalde. Posiblian niyang sumama ang loob ni Espinido sa kanya nang sibakin ito bilang hepe ng PNP sa Ozamis at mapabilang sa drug watch list. Humingian niya ng tulong noon si Espinido sa kanya. Pero sabi ng senador, wala siyang kontrol dito dahil retirado na siya noon at wala na sa pwesto. Pinipetition nila si Espinido na tanggalin doon dahil grabe ng abuso. Magkumukuha na daw ng mga, according to Albelde sa nakalagay sa letter, kumukuha na daw ng mga construction material sa kanilang mga tindahan at hindi nagbabayad. At kapag sinisingil na, ay nagagalit daw. Bakit niyo ako sinisingil? Gusto niyo may mangyari sa inyo. Itinanggi rin ng senador ang mga paratang na kumikilos siya para mapawalang sala ang isa sa mga inaakusang drug lord na si Kerwin Espinosa. Grabe si Bato talaga. Ang angas ni Bato. Nakadilat pa, oh. Ako, sa isang daan na sinabi ni Bato, kahit isa wala akong pinapaniwalaan dyan. Diba? Ano daw? Mananahi ng damit ni Bato. Ano mananahi? Para sa akin lang to ha. Sa isang daan na sinabi ni Bato, 1,000 yung kasinungalingan dyan. Ay, shoutout kay Pipay, the great pet lover. Shoutout po. Hindi ako nasa likuran yan. Paano ko magawa yan? Wala na nga sa power si President Duterte. Do you think kung tawagan ko yung mga judge dyan, nakausapin ko na ipakidismiss yung mga kaso na yan, pakinggan ako ng mga judge? Sino si Bato para pakinggan ng mga judge? Oo, feeling humble na ngayon. Wag ako. Maniwala ba kayo doon? Ha? Wala na si Duterte. Nanindigan si De La Rosa na politically motivated ang dahilan ng pagbaligtad ni Espinido at iba pang akusasyon laban sa kanya. Naghain na ng resolusyon si De La Rosa sa Senado para paimbestigahan ang umano'y pagkakasangkot sa illegal na droga ng mga elected government official at iba pang kawani ng pamahalaan.
Sa kanyang Senate Resolution number 1163, sinabi ni De La Rosa na nais niyang linisin ang mga tanggapan ng pamahalaan sa illegal drugs. Pero hindi niya ito paghiganti laban sa administrasyon. Kami na nga ngayon ginigipit eh. Eh, tingnan nyo, kaninong administrasyon nag-dismiss yung mga kaso ni... Kayo na yung ginigipit? Hindi kayo magigipit ba to kung hindi kayo naninira? Diba? Sinimulan nyo kasi sa pautog. Diba? Kayo na pala yung nagigipit eh. Dapat nung panahon nyo, nagpakatino kayo, naging mabait kayo sa mga Pilipino, hindi kayo nag-astig-astigan. Nagtanim kasi kayo ng lason. Okay? Nagtanim kayo ng lason eh. Ngayon, kayo na yung tinatamaan ng lason na to. Magsasabi kang kayo na yung ginigipit ngayon. Natural, nagtanim kayo ng lason eh. Diba? May war on drugs kayo. Pag sinabing Bato de la Rosa, kasama yan sa war on drugs. Siya yung nangunguna, isa sa nangunguna dyan. Diba? Pero sa panahon ni Digong, kung nagpakabait kayong dalawa, pinupuri sana kayo ngayon. Dapat lang gipitin kayo. Dapat lang. Sa dinami-daming namatay, sa panahon ni Digong, kulang pa yung panggigipit sa inyo. Dapat mabulo kayo sa kulungan. Ni Kerwin Espinosa, panahon ba ni Duterte? Panahon niya, di ba kanyang panahon na ni Bongbong Marcos? May Anquar Vera para sa mata ng Ito po yung isunod natin mga pre ito po, isunod po natin ito. Halatang scripted ang mga pahayag ni Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Ito ang mariing sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng mga pagdinig ng Quadruple Committee sa mababang kapulungan ng Kongreso. Paliwanag ng dating Philippine National Police Chief, lain nitong pagdugtudugtungin lang ang ilang issue pangunahin ng War on Drugs campaign sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo. Scripted kasi siya na yung tinatamaan nito eh. Ikaw na kasi yung tinatamaan ng issue na to ba to? Kaya gagawa ka ng kwento na scripted. Diba? Magsasabi ka, scripted lang yan. Huwag kayong maniwala dyan. Sinong niluloko mo? Gusto mo paniwalaan ka namin? Bato, panagutan mo yung inyong mga katarantaduhan sa panahon ni Digong. Harapin mo. Kung talagang di ka guilty, wala kang ginawa, humarap ka. Pag pinatawag ka, humarap ka. Duterte. Mukhang napakalayo at halata na talagang designed yung affidavit niya para ipagkukunik-kunik yung mga problema ng pogo, problema ng extrajudicial killing ko at saka yung ating drugs, problema sa drugs. Itinanggi rin ni Senador De La Rosa na nagbigay siya ng monetary reward o perang pabuya para sa mga tauhan ng PNP na makapapatay sa umano'y mga nasa narco list. Ang narco list ang sinasabing listahan umano ng mga politiko na sangkot sa iligal na droga. Hindi rin anya siya nagtatalaga ng kota para sa mga accomplishment ng PNP noon. Ayon sa mambabatas, duda siya sa mga pagsisiyasat ng Quadcom. Yung mga committee chairman, wala akong pagdududa, pero kung sinong nasa likod nitong mga committee na ito ay yung Speaker of the House. At alam ko, he's the same person na nagkumbinsi ng mga opisyal na gustong bumaligtad at mag-isigit ng affidavit laban ka na sa amin ni President Duterte para sa ICC. Dagdag pa ni Senador Bato, inaasahan niyang gagamitin lang sa ICC ang mga investigasyon na isinasagawa ng Quadcom laban sa kanya at kay dating Pangulong Duterte. Well, I am expecting na itong ginagawa ng Quadcom na investigation ay pwede na itong gamitin laban sa amin doon sa ICC. Sinabi naman ni Senador De La Rosa na hindi ito dadalo sa mga pagdinig ng Quadcom dahil ayaw nitong labagin ang inter-parliamentary courtesy sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ipinagtanggol naman ng ilang kongresista ang kanilang House Speaker. Wala ho kami pinaplanong grand plan, wala ho kami pinaplano na political nothing of that sort. And you can criticize the way we handle the hearings of this Quadcom. If you feel na your rights are being
trampled upon or anyone's right are being trampled upon, they can question. So, kung i-accuse nila si Speaker na binuo namin to or nangyari to dahil sa utos ng Speaker, that is so unfair. And ako mismo, hindi ako papayag na gamitin ako para sa isang political agenda. After all, I'm not running for any higher position or sa national. Inaantabayanan pa ang tugon ni House Speaker Romualdez hinggil sa naging pahayag ni Senador De La Rosa. Kasi diniin niya talaga pinangalanan niya talaga. Parang ang nakikita ko dito, parang sure na sure si Bato na talagang nag-utos talaga, no? Inutusan talaga ni Romualdez. 'Di ba? So, hindi ko alam kung ipapatawag nila. Sana nga, no? Makita natin na humarap din si Bato. Kapag pinatawag ito sa Congress, dapat humarap din si Bato, 'di ba? Kasi para malaman po ng mga Pilipino kung ano ba talaga yung totoo, 'di ba? Oo, latag ni Bato doon, ito po yung ebidensya na talagang inutusan, nag-utos si Romualdez, okay? Dapat ilatag mo 'yan. Pero kung wala kang maipakitang ebidensya, ang gagawin mo talaga niyan, magdadahilan ka para hindi ka makapunta sa Congress. Maraming dahilan. Gagawa ka ng mga valid na dahilan. Siyempre, magkukonsulta ka muna sa lawyer mo. Ano bang idadahilan natin dito para hindi ako kumbaga makapunta, 'di ba? Oo, anyway, may nadyakitan pala akong tanga. Oo, may nadyakitan akong tanga. Alam mo, legit Banateros, kahit pa anong sigaw mo ng sigaw, tingnan mo. Tingnan mo sino ngayon yung nadidiin. Palegit Banateros ka pa? Ginagago ko lang yan. Inutil ka pala 'di ba? Yun yung deserve nyo yan. Deserve nyong walang hiya kasi mga walang hiya din kayo. 'Di ba? Sasabihin nyo na BBM resign. O katulad noon, sabi nyo BBM resign. O ang nag-resign sa DepEd si Sara. 'Di ba? Si Sara yung nag-resign sa DepEd. Saka kasigaw na yun sigaw. Na BBM resign. Kasunod niyan, Sara yung mai-impeach. Sige, sumigaw pa kayo ng sumigaw. Isigaw nyo pa yan. Araw-arawin nyo. Tingnan nyo, mababaliktad yan. Diba? Ako'y naaawa dito sa mga to talaga. Talaga namang kakaiba. Kakaiba yung mga diskarte. Walang mga utak talaga pag mga mga DD shits Oo, walang mga silbi, sa totoo lang. 'Di ba? At least tayo, proud po tayo dahil nandun tayo, may mga utak. Sila, intindihin po natin sila. Wala nga mga utak 'Di ba? Kawawa naman po. Wait lang, ayusin ko lang 'to Aha. Ayan shoutout po sa inyo one by one at yun lang po muna yung ating live ngayon. Mamaya po, may live po ulit tayo mamayang gabi. Abang-abangan nyo po yan.